Masaya akong makita ko ulit, Winter. This time, patutunayan ko na sa'yo na handa ko nang ibigay ang pinapangarap mo noon. Kasi, yun na rin ang pangarap ko ngayon. Hinayaan niya itong umalis dahil hindi siya niniwala sa kasal. Pero bakit hindi siya masaya nang mawala ito sa buhay niya? Dear Amihan Stories presents The Doctor Got Me Pregnant with Twins. Written by Ate Samuha, 21. Darating pa ba siya? Tanong ni Winter sa sarili. Kasalukuyan siyang nasa kondo niya. Kanina pa niyang hinihintay si Sandro. Inaya niyang kumain sa unit ang binata. Kaya maaga pa lang ay naghahanda na siya ng kanilang hapunan. Subalit halos 2 oras na siyang naghihintay at hindi pa ito dumarating. Si Winter de la Rosa, sa edad na 32 anyos, ay isa ng lisensyadong veterinary doctor na kasalukuyang sumasailalim sa training para sa kanyang espesyalisasyon. Sa kabila niyon, pinili niyang magpatuloy sa mas mataas na antas ng pagkatuto upang higit pang mapabuti ang kanyang kakayahan, lalo na sa mas mga komplikadong kaso. Kainis, ang tagal naman ng isang yun. Naiiritang sambit ni Winter at ilang beses pa niyang sinipat ang kanyang relong pambisig. Nang marinig niya ang pagpindot ang passcode sa unit, ay dali-dali siya lumapit sa pinto upang salubungin si Sandro. Nakasuot ito ng puting t-shirt at asul na pantalon. May suot na eyeglasses. Gwapo sa paningin niya pero naiinis pa rin siya sa lalaki. Hi. Agaran itong bati na makalapit sa kanya. Yayakapin niya sana na mabilis itong nakaiwas. I'm tired. Napasimangot siya. Kung pagod ka, bakit pumunta ka pa rito at hindi ka na lang umuwi sa kondo mo? Walang emosyon niyang tanong. Alam kong hihintayin mo pa rin ako. Napaismid siya sa narinig. Alam naman niya yon. Bilang residente pa lang sa general surgery, patuloy pa itong nagsasanay upang maging ganap na surgeon sa ilalim ng pangangasiwa at gabay ng mga senior doctors. Kung ganun, bakit pinaghintay mo pa ako na matagal, Sandro? You cooked, right? Let's go. I still need to go back to the hospital. Nauna na itong nagtungo sa kusina. Marahas siyang bumuntong hininga at sumunod sa binata. Inasikaso niyang kanilang hapunan. Habang nanatili ito nakaupo pero hawak-hawak ang cellphone na para bang may ka-text ito. Sandro, yes? Umupo siya sa tapat ito at doon lamang ito tumingin sa gawin niya. Matagal ko na itong pinag-isipan. What if we give our relationship a label now? Let's try being a real What? Real couple? Kubunatan noon ito at seryosong tumitig sa kanya. Nakaramdam siya ng kirot sa dibdib dahil wala talagang balak si Sandro na i-level up ang kanilang relasyon mula sa pagiging friends with benefits. Halos 2 taon ang ganoon ang kanilang setup. Yes, Sandro. You know, I don't like commitment, right? We already talked about it, Winter. I know. Baka lang kasi nagbago ng isip mo. Hindi magbabagong isip ko sa commitment, Winter. I don't believe in marriage. That's the reason my parents fell apart. Nawala ng imik sa Winter. Galing sa broken family si Sandro. Ngunit alam niyang may magagandang side ang pamilya nito. Sadyang ito lang ang minalas sa mga magulang. So, ganito na lang tayo? We chose this together. Nakalimutan mo na ba? Napahilot siya sa sentido. Ngayon pa lang ay nawala na siya ng ganang kausapin ito. Tumayo siya at malamig na tumitig sa binata. Kumain ka na at umalis sa pagkatapos. Napatayo na rin ito na magsimula na siyang maglakad palabas. Winter, what is wrong with you? Hindi niya pinansin na binata. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa nakahabol ito sa kanya at pinigilan siya sa braso. Let me go, Sandro. Hey, what's wrong? Bakit ka ba nagkakaganyan?
Usisan to. Pilit niyang binawi ang kamay ngunit nagmatigas ito. Winter, umalis ka na lang kung hindi ka nakakain, Sandro. What? Pagod ako sa trabaho at hindi pa nga ako kumakain. Dumiretso na ako dito dahil inaaya mo ko. Tapos ngayon, nagkakaganyan ka na bigla. Gusto ko na magpahinga. Hindi ka pa kumakain, Winter. Wala na akong gana. Maras niyang binawi ang kamay at lumayo sa binata. Winter, are you mad because I still don't want commitment? Yes. We're already adults, Sandro. I don't want to keep settling for being just your friend in an agreement like this. Pero bakit nga ba natin ginagawa to? Tanong niya. Bayolente ang kanyang paghinga dahil sa pagtataas ng boses. Natigilan din ito. Halatang naguguluhan din at nakaawang ang mga labing tinitigan siya. Winter. Mahinang tawag nito. Lumambot ang kanyang ekspresyon. Unti-unti siyang lumapit at inabot ang pisngi nito. Hinawakan naman ito ang kamay niya at napapikit. I like you, Sandro. But I'm getting tired. I want to settle down. Hindi na ako bumabata. Kung ayaw mo na talaga, then go! Malaya ka na! Sambit niya bago niya ito iniwan. Hindi naman ito namilit. Nagkulong lang siya sa kwarto. Maya-maya lang ay narinig niya ang maingat na pagbukas ng pinto at ang mabigat na paghinga ni Sandro. Nanatili siya nakahiga sa kama. Pinapakiramdaman ang presensya nito. Mahirap ang hinihingi mo sa akin, Winter. Pero susubukan ko. Kung kaya kong mabagong isip ko. Just please, wag mo akong i-pressure. Doon na siya napabangon at tumitig dito. Saan ka ba natatakot? Bakit ayaw mo magtiwala sa sarili mo na kaya mong manindigan sa isang bagay? Yun ang kinalakihan ko, Winter. Yun ang tumatak sa isip ko. You can't blame me if I believe that everything only leads to a breakup. Then show me you're different. Patunayan mo kaya mong hawakan na relasyong hindi mawawala, Sandro. Trust yourself. Hinila siya nito palapit at mahigpit na niyakap. Ilang minuto silang nasa ganong posisyon at pagkuway nagpaalam na itong babalik na sa ospital. Naghintay pa si Winter sa binata kung magbabago na ba ang isip nito. Ngunit lumipas lang ang 1 linggo ay wala siyang nakuhang kasagutan. At ang mas masaklap pa ay higit itong naging abala sa ospital. Kaya madalang na silang magkita. Last na to, Sandro. Kung wala ka pang desisyon ngayon, mas mabuting tapusin na lang natin ang pesteng relasyon na ito. Inisasaad niya at matapos i-text ang binata ay hinagis niya sa kama ang cellphone. Samantala, nagmamadali namang pumunta si Sandro sa isang cafe na malapit sa ospital kung saan makikipagkita sana siya kay Winter. Ngunit sa katunayan, halos 2 oras na siyang late. Umaasa pa rin siyang maaabutan pa niya doon ang dalaga, ngunit nabigulang siya. Agad niyang tinawagan si Winter. Hindi naman nagtagal ay sumagot din ito. Nasaan ka? Kanina ka pa bang umalis? Ano sa tingin mo, Sandro? I'm sorry, ngayon lang ako nabigyan ng break. Busy. Lagi ka naman busy eh. Ano pa nga bang aasahan ko? Nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita. Babalik na sana siya sa sasakyan nang mapansin niya si Winter na nakasandal sa hood ng puting sasakyan nito. Naibaba niyang tawag at patakbong lumapit dito. Walang emosyon siya nitong tinignan. Ayoko nang patagalin pang usapan na ito, Sandro. Let's just end whatever relationship we have. Walang paligoy-ligoy na nga itong nakikipaghiwalay sa kanya kahit wala silang label. Ngunit aminado siyang masaya naman siya sa piling nito. Magkaiba lang sila ng pananaw sa buhay, lalo na sa marriage. Kaya kung gusto nitong tapusin na meron sa kanila, ay wala naman siya magagawa. Mas mainam na ganoon na lang muna ang gagawin nila. Yes, you need that. But you also said your mind wouldn't change. So it's better to end this now, Sandro. Nang binuksan nito ang pinto sa driver's seat, ay parang gusto pa niya itong pigilan. Ngunit tumunog ang ringtone ng cellphone niya. Alam niyang tawag yon galing sa ospital para tuloy siyang pinapili sa mga oras na yon. You know, Sandro,
I treasure you as more than a friend, but my love for you has its limits. Umawang ang labi niya sa sinabi nito. Malungkot itong ngumiti bago sumakay sa kotse nito. Natulala siya sa galit at nakatanaw lang sa papalayo nitong sasakyan. Bigyan mo pa ako ng oras, Winter. Babalikan kita. Bumalik din siya sa ospital na mabigat ang dibdib. Si Zandro Elbajo, 32 anyos, isang surgical resident. Galing siya sa mayamang angka na may asyenda at family business, at siya ang bunso sa magpipinsan. Kahit may pangalan ng kanilang pamilya, pinili niyang patunayan ang sarili bilang doktor. Hindi rin siya naniniwala sa kasal dahil nakita niya kung paano nauwi sa hiwalayan ang relasyon ng kanyang mga magulang. Ayaw niyang mangako ng panghabang buhay kung hindi naman niya kayang panindigan. Isang buwan na lumipas, wala nang komunikasyon si Zandro kay Winter. Hinayaan na niya muna ito. Kauuwi niya lang nang mapansin niyang isang sasakyan sa garahe ng bahay nila. May bisita ba si Mami? Dali-dali siyang pumasok sa loob. Nito mga nakaraang araw ay napapansin niyang may pinagkakaabalahan ng kanyang inang si Melissa. Minsan ay nahuhuli niya itong napapangiti sa hawak na cellphone. Pumasok siya sa kusina dahil naririnig niya ang tawa ng kanyang mami at hindi nga siya nagkamaling may kasama ito. Dad, what are you doing here? Kunot noong tanong niya sa ama. Naningkit pa ang mga mata niya nang mahuli niya ring magkahawak kamay ang mga magulang niya. Mabilis na napabitiw ang mga ito sa isa't isa. Mahigit 1 dekada nang hiwalay ang mga magulang niya at ngayon niya lang nakitang magkasama ulit ang mga ito at doon pa talaga sa bahay nila. Sana, nakauwi ka na pala. Nauutal na sabi pa ng ama niyang si Zaid. At anong nakita ko kanina, Ma'am? Walang emosyon niyang tanong. Napaiwas ito ng tingin. Son, let me explain. No, Dad. Nagmamadali siyang umalis sa kusina. Ayaw niyang marinig ang paliwanag ng kanyang ama. Dahil sa paghiwalay ng mga ito, ay nasira ang paniniwala niya sa kasal. Tapos ngayon ay mukhang magkakabalikan pa. Pakiramdam niya ay naloko siya ng mga magulang. Ibinuhos niya ang oras sa pagtatrabaho, subalit aminado siyang may kulang na sa pagkatao niya. At habang lumilipas sa mga buwan, ay mas lalo niyang napatunayan ng isang bagay. May mga paniniwalang kahit gaano katibay, pwedeng mabago. Kapag dumating ang taong magpapatunay na may mga bagay na kaya mo palang panindigan, kung alam mong totoo sa puso mo. Pero kung kailang handa ka na, ay saka pa mawawala. Makalipas ang 5 taon, mag-isang itinaguyod ni Winter ang kanyang mga anak. Unexpected ang kambal na dumating sa buhay niya. Dahil galing naman siya sa mayaman na pamilya at magandang karir niya, ay hindi naman siya nahirapan sa financial. Pinili niya ring mamuhay sila sa Cebu, sa lugar na pinagmulan niya. Wow! Ang cute po ng babies niya, Mami! Sigaw ng anak niyang babae, si Zepira. Nakaluhod ito sa sahig. Tuwan-tuwang pinagmamasdan ng pasyente niyang Pomeranian na kapapanganak lang kahapon. Yes, anak. Nakangiti niyang tugon at hinanap niyang anak niyang lalaki na kinahiligan na magsulat at magbasa. Nagpa-practice pa lang ito dahil excited mag-aral kahit naman sa susunod na taon pa. Nasa klinika sila sa mga oras na yon. Nakakapagtrabaho siya kahit may kasama siyang 2 chikiting. Mami, akin na po yung isa ha. Aalagaan ko po siya. Makulit at sambit ng munti niyang prinsesa. Inilingan niya ito. Hindi yan sa atin, anak. May mami siya eh. Anya at napanguso ito. Nakasot ito ng puting sleeveless blouse, pink na skirt at sandals. Ang buhok nito ay nakaban sa gilid ng ulo. May dala rin itong maliit na sling bag na ang laman ay maliit na salamin, suklay, baby powder at pabango. Ganoon kaarte ang kanyang anak. Pwede naman po kami mag-share ng Mami. Ikaw po, Mami. Nakangusong dahilan nito.
Nang hindi niya ito pinagbigyan ay lumapit si Kuya Andre nito. At dahil nakaupo lang sa maliit na upuan si Andre, ay nagawang yumakap ni Zepira sa likuran nito. Ouch, Zep! I can't breathe! Reklamo ni Andre. Let's play, kuya. Lagi ka na lang pong nagsusulat at nagbabasa. May eyeglasses pa nga, lalabo yung mata mo. Sige ka, kuya. Hindi kaya. Mami, si Zep po, inaabala niya po ako dito. Sumbong ng kanyang panganay na ikinatawa niya. Zepira, come here anak, nag-aaral yung kuya mo. Tumayo siya at nilapitan ng mga ito. Lumuhod siya kaya lumipat sa kanya si Zepira. Yumakap ang malulusog nito mga braso sa leeg niya. Binuhat niyang bunso at hindi niya napigilan na mapangiwi. Talagang mabigat na ang kanilang anak. Malusog kasi ito. Umupo siya sa sofa at pinaupo naman niya ito sa kandungan. Mami, baka magusot ang coat mo. Nag-aalalang sabi nito. Hinagkan niya ito sa matambok na pisngi pagkuway hinaplos. Ayos lang, ang ganda-ganda naman ng bibi na yan. Malambing niyang sambit habang nakatitig sa maamo nitong mukha. Napanguso siya dahil nakikita niya sa mukha ng kambal niya ang lalaking iniwan niya noon. Ang lalaking takot sa tunay na commitment. Of course, Mami. Mana po ako sa'yo eh. Proud na sabi nito at naglalambing na sumandal sa dibdib niya. Hinagkan niya ito sa noo. Napatingin siya sa anak niyang lalaking nakangusong pinapanood na sila. Come here, son, kung gusto mo rin ng yakap. Nakangiting wika niya. Tumayo naman ito at yumakap din sa baywang niya. Hinaplos niya ang buhok ni Andre. Pagkatapos ay hinalikan niya rin ang ibabaw ng ulo nito. Mahirap magpalaki ng anak lalo na kung kambal. Pero sa gabay ng kanyang mga magulang, nagampanan niya na maayos ang responsibilidad niya. Ganon siya. Tahimik na lumalaban at hindi sumusuko. Mag-play ka muna anak ha. Next year pa naman kayo pwedeng mag-aral eh. Okay po, Mami. Doktora, nandito na po ako. Napangiti siya nang dumating na ang assistant niyang si Laura. 2 stop niya sa clinic dahil may mga regular client sila. Go, mag-play muna kayo anak ha. Hindi kayo pwedeng lumabas ng clinic, okay? Paalala niya. Yes po, Mami. Chorus ng kambal. Wala po ba si Claire, Doc? Umiling siya. Ay, baka mamaya pa yung dumating. Doon muna ako sa examination room Patingin-tingin ng mga anak ko, Laura. Opo, Doc. Bumalik na siya sa examination room. Panatag naman siya na hindi lalabas ang klinik ang dalawa niyang bubuit. Matapos mag-check-in sa hotel sa Cebu, agad na lumabas si Zandro dahil may lead siya sa pinapahanap niya. Bit-bit ang phone. Tinahak niyang address kahit hindi siya pamilyar sa lugar. Habang naglalakad, napansin niyang hindi natugma ang dinadaanan niyang lokasyon. Huminto siya. Tinignan ulit ang cellphone, saka bahagyang napailing. Naku, naligaw na yata ako. Mahinang sabi niya bago naghanap ng tamang direksyon. Pumasok na muna siya sa isang convenience store para bumili ng mineral water. Umiinom na siya ng tubig nang maramdaman niyang may kumikiskis sa paa niya. Halos mapamura siya na makitang isang maliit na pusang gala. What? Hey, get off me! Napansin niya rin na tila sugatan ng pusa. Pilit na itong pinapaalis hanggang sa may batang nagsalita. What are you doing po? Why are you hurting the poor cat? Bad ka po! Akusasyon nito at dali-daling lumapit upang buhatin ng pusa. Masuyo nitong hinaplas-saplos ang balahibo niyon. Naku po, she's bleeding na. Tiningala siya ng batang babae. Nang magtama nga ang mga mata nila, ay muli siya napaatras. Ramdam niya agad ang mabilis sa pintig ng puso niya. Tila pamilyar ito sa kanya. Hindi ko siya sinaktan. Ganyan na siya na makita ko. And how did you know she's a girl? Basta po, maglalay ka po ba sa akin? Kitang-kita ko po na sinisipa mo siya eh. Oy, hindi Hindi ako nananakit ng pusa, bata. Umirap lamang ito sa kanya at mahigpit pang niyakap ang pusa. Susumbong po kita sa mami ko, sir. Vet yun siya.
Pananakot ito at saka lumabas ng convenience store. Naiiling na lumabas na rin siya at napatingin sa batang babaeng naglalakad. Zep, bakit ka lumabas? Sabi ni Mama hindi tayo pwedeng lumabas ng clinic. Sumulpot naman ang isang batang lalaki. Nakasuot ng asul na polo shirt at itim na shorts. Bibili po ako ng yogurt, Kuya. Pero alam mo ba, Kuya? Narinig niyang sabi nito at saka sumulyap ito sa kanya. What is it, Zep? Nakita mo ba Mama ngayon, Kuya? Tumingin sa kanyang batang lalaki. Iyon na naman ang mabilis sa pintig ng puso niya. Bakit, Zep? Sino siya? I don't know him po, Kuya. Pero sinipa niya po yung kawawang pusa. Oh, Kuya! Nang inilapit ito ang pusa, ay umiwas ang batang lalaki. Okay, Zep. No need na ilapit yan sa akin. You know naman na hindi ako mahilig sa pet. Umiiling na sabi nito. Nakikita niya tuloy ang sarili niya sa bata. Ganon din siya. Hindi mahilig sa alagang hayop. Ikaw rin po, Kuya. Bad mo rin? Humakbang siya palapit sa magkapatid. Inosenteng napatingala ang mga ito. Lumuhod siya upang magpantay ang kanilang mga mukha. Oh, kambal pala kayo. Pero lilinawin ko lang mga bata. Hindi ko sinipa yung pusa. I can't do that, okay? Paliwanag niya dahil masama ng tingin sa kanya ng batang babae. But kitang-kita ko po kung paano mo siya sinipa. Ayaw ni Mami na may nananakit ng mga pusa kasi nasasaktan din po sila eh. Sa lubong ang kilay na paliwanag nito. Napahinga siya ng malalim. Napakakulit talaga ng munting prinsesa na ito at talagang lumalaban sa kanya. I know that, but kid, don't be so quick to accuse. Learn the facts first before passing judgment. Po? Napakamot ito sa matambok na pisngi at naguguluhang tintigan siya. Tumingin naman siya sa kapatid nito, sa lubong din ang manipis nitong kilay. You're familiar po. Wika nito. Likewise, nagkita na ba tayo? Usisa niya at sinuri pa niya ang mukha nito. Marahan itong umiling. Hindi ka po namin kilala. Yeah, hindi ko rin kayo kilala. Andre! Zapira! Naku, paghagalitan ako ng mami niyo dahil nasa labas na kayong dalawa! Sigaw ng isang babaeng nakaputing damit. Ate Laura, may sugat po pusa. Lumingon ito sa kanya at tumulis ang mapupula nitong labi. Ewan ko po kung na paano siya. Dalhin po natin kay Mami. Paggamot po natin siya. Napatingin si Zandro sa signage at nabasa niya ang pangalang Doktora De La Rosa. God, ito na yun. Anya at saka napatingin ulit siya sa mga bata. Kinakabahan siya sa maaaring matutuklasan sa araw na yun. Tara na sa loob. Bago pa makapasok sa loob ng klinika mga ito, ay pinigilan na niya ang babae. Sino po kayo? May kailangan po ba kayo, sir? Clinic ba ito ni Doktora Winter De La Rosa? Nauutal niyang tanong. Kilala pala ng mamang yan si Mami. Ano, Kuya? Sino po kaya siya? I don't know. Umiiling na tugon ng kakambal nito. Kumuyom ang kamao niya nang mapagtanto niyan lahat. Mami niyo si Winter De La Rosa? Opo, Mami namin po siya. Sino ka po ba? Bakit mo kilala si Mami? Tanong ng batang lalaki. Parang nanghina ang mga tuhod niya sa nalaman. Kaya naman pala pamilyar sa kanya mukha ng magkapatid. Dahil ganoon na ganoon ang itsura niya nung bata pa siya. At isa pa, may hawag din ang mga ito kay Winter. Ngayon ay malinaw na lahat. May mga anak sila. Kahit hindi pa niya nakukumpirma, ay malakas ng kutob niya. Ngayon pa lang ay ramdam na niyang tinatawag na lukso ng dugo. Laura, bakit ba kayo nasa labas? Mainit dyan Higit siyang natigilan nang marinig ang pamilyar na boses na ilang taon na niyang hindi naririnig. Mami! Gamutin mo po tong pusa, oh! Kawawa naman po siya. She's bleeding na po. Agad na lumapit ang batang babae kay Winter.
Kinuha nito ang pusa at sinuri. Ano nangyari sa Hindi nito natapos ang sasabihin nang napatingin ito sa kanya. Bahagyang nanlaki ang mga mata at halatang nagulat din ito. Sandro, anong ginagawa mo rito? Hindi siya nagsalita. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Wala itong pinagbago. Mas gumanda ito. Dumapon tingin niya sa kamay nito. Nagganap ng singsing ngunit wala naman siya nakita. Kaya nakahinga siya ng maluwag. Long time no see, Winter. Malamig na sabi niya. Nakatira ka na pala sa Cebu at may sarili pang klinik dito. What do you want, Sandro? Isinuksok niya mga kamay sa bulsa ng suot niyang pantalon. Sumulyap siya sa dalawang bata bago ibinalik ang tingin sa dalaga. Gamutin mo ang pusa. Akong bahala sa bayarin. Anya. Papasok na sana siya sa loob ng klinika na magsalita ang batang babae. Sabi ko na nga ba, ikaw po talagang nanakit sa pusa, sir eh. Zafira anak, behave. Ani Winter. Mommy, nahuli ko po yan si sir na sinipang kawawang pusa eh. Hindi na po siya naawa. Inabot pa nito ang pusang nasa bisig ng ina nito. Marahan nitong hinaplos ang balahibo. Mommy, ba't po manakit, diba? Tama ka anak. Pero baka nagkamali ka lang. He may not like pets but is not capable of harming them. Kalmadong paliwanag ni Winter. Dahilan ng pagbilis ng tibok ng puso niya. Kilalang kilala pa rin siya nito. Naniniwala ka po dun, Mommy? Bakit po? You know him ba? Yes, pumasok muna tayo sa loob. Gagamutin ko lang to. Pumasok ka, Sandro. Pinauna niyang pumasok ang mga ito bago siya sumunod. Samantala, kahit hindi inaasahan ni Winter na makikita niya ulit si Sandro, ay pinili na muna niyang maging professional. Iniligay niya sa examination table ang pusa at sinuot ang gloves sa kanya sinimulan ng pagsusuri. May sugat ito sa paa at mukhang napilayan. Mommy? Tawag ni Zafira. Pilit itong sumisilip sa ginagawa niya. Maupo ka muna doon, anak. Okay po, Mommy. Kuya, come here. Tumingin naman siya kay Sandro na ang atensyon nito ay nasa dalawang bubwig. Napabuga siya ng hangin bago niya ibinalik ang tingin sa ginagawa. Hold her gently, Laura. Mahinahon niyang utos sa assistant. Don't let it move too much. Okay po, Doc. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat gamit ang antiseptic habang maingat na kinakapang paa nito. Easy. Bulong niya habang pinapakalmang pusa. Pinigilan niyang paggalaw nito at maingat na binalutan ng sugat matapos ang treatment. Mommy, paano po si Muning? Hindi niya namalayang nakalapitan naman ang kanyang bunso. She's fine, anak. Nadulas o nasugatan lang siya sa matulis sa bagay sa kalsada. Sabi niya, habang sinusuri pang paligid ang sugat. Common to sa mga pusang gala, lalo na kung naghahanap ng pagkain o tumatakbo sa masikip na lugar. Oh, kawawa naman po si Muning, Mommy. Bigyan po natin siya ng food, ha? Opo, mag-prepare ka na ng food niya, baby. Yes, Mommy. Wait up, baby. Yes po, Mom. Nakangiting bumaling ito sa kanya. You need to apologize to him, Zafira. Badi nang mang-akusa, di ba? Malambing niyang sabi. Napanguso ito at tumingin kay Sandro. Walang kaalam-alam ang mga anak niya kung sino ang lalaking nasa loob ng kanilang klinika. Oo nga po pala, Mommy. Akala ko po sinipa niya si Muning, hindi naman po pala. Tumatangong sabi nito. Hindi nakatakas sa paningin niya ang marahan nitong pagpisil sa mga daliri. Go, mag-sorry ka, baby. Nahihiya po ako, Mommy. Wala namang mawawala kung mag-sorry ka, anak. Hindi ba mas better yon? Kasi magaan sa dibdib kapag nag-sorry ka sa taong nagawan mo ng mali. Paliwanag niya at napatango na naman ito. I don't know po, Mommy, kung bakit parang ang shy ko na. Napakamot pa ito sa matambok na pisngi na ikinatawan niya. Come on, bawal ang ma-pride, baby.
Tumingin pa ito sa kanya bago lumapit sa ama na ngayon ay kausap na si Andre. Hello po. Narinig niyang sabit ito. Yes, may kailangan ka? Tanong ni Sandro. Dok, sino po siya? Kilala mo? Pabulong na usisa naman sa kanya ni Laura. Muntik na niyang makalimutan ang katabi niya ito. Ah, yes, Dr. yan, Laura. At Dok, parang kamukha niya po yung kumbala. Malamang, mga anak niya yan eh. Mahinang saad niya. Kumunot ang noo ni Laura. Sorry po kanina ha, sir. Muli siya napatingin sa kanyang anak. It's okay, baby. Basta sorry po talaga. Ayaw mo po ba sa pusa? Hindi naman sa ayaw ko. Hindi lang ako mahilig. How about you? Gustong gusto ko po yung pusa. Basta po gusto ko mag-alaga ng pets. Ikaw po, kagaya ka ni kuya, hindi rin po siya mahilig sa alagang hayop. Gamit ang nguso nito ay itinuro ang kuya nito. Oh, siguro may pinagmanahan ng kuya mo, baby. Tanong ni Sandro na napasulyap sa kanya. Naiiling na ibinalik niya ang tingin kay Laura. Ikaw na muna bahala dyan, Laura. Magbabanyo muna ako. Kapag dumating si Claire, isama niyo muna sa labas ng kambala. Hindi na niya pinasagot pa si Laura at tumalikod na siya. Naghugas na muna siya ng mga kamay at inayos ang sarili bago siya lumabas. Naabutan niya nag-uusap pa rin ang tatlo na mukhang malapit na agad ang loob sa isa't isa. Dok, lalabas na po kami? Tanong ni Laura. Nandoon na rin si Claire na napapatingin sa unexpected visitor nila. Yes, mga 20 minutes lang kayo sa labas Here. Inabot niya ang card niya kay Laura. Nakangiting tinanggap naman ito yon. Babalik po kami ha, Dok? Paalam ni Zepira kay Sandro. Dok na agad ang tawag ng prinsesa niya sa ama nito. Huwag ka pong umalis agad Segunda naman ni Andre. Talagang friendly ang mga anak niya. Kahit pinaalala niya noon na bawal makipag-usap sa estranghero. Pero binali pa rin ng mga ito ang paalala niya. Mommy, bibili po kami ng ice cream ha? Tinanguan niyang anak at saka lumapit kay Sandro. Umupo siya sa kabilang couch. What brings you here, Sandro? I'm here on vacation. At dito pa sa Cebu? Yes. Malamig itong tumitig sa kanya. So, ano pa bang kailangan mo? Usisa niya dahil parang wala naman itong ganang magsalita. Babayaran ko yung bills ng pusa. Sabay turo nito sa pusang nasa cage na. No need, pwede ka nang umalis. Tatayo na sana siya na magsalita ulit ito. Hey, gusto kong pag-usapan ng tungkol sa mga bata. So, nag-a-assume ka na? Hindi ko kailangang mag-assume, Winter. Alam kong akin sila. Sambit ito sa lubong ng makapalitong kilay. Then, anong balak mo? You're the one who will tell me what to do, Winter. Huminga siya ng malalim at napahilot sa sentido, miski siya'y hindi alam ang gagawin. Tumayo na siya at sinuksok ang magkabilang kamay sa bulsa ng coat niya. Ikaw ang lalaki, Sandro. Dapat ikaw yung may plano at hindi ako. If you came here unprepared, it's better for you to just leave. Tumayo na rin ito. Ngayon ay kalmado ng ekspresyon ng mukha. That's why I want you to be the one to tell me what to do. It's your decision, whether you accept me or not, Winter. Hindi na ako katulad dati na mukhang walang plano. Pasanda ako ngayon kung alam kong may responsibilidad na ako. Saglit siyang nawala ng ini. Matapang na nakipagtitigan lang siya sa binata. Kung wala kang responsibilidad, magiging handa ka pa ba? O may plano? Tinaasan niya ito ng kilay. Pinayaan ko lumipas sa ilang taon dahil tinapos kong kailangan kong tapusin. Na-manage ko na maayos ang oras ko at hindi kita hanapin kung hindi ako handa sa commitment, Winter. Ngayon nalaman ko may mga anak tayo ay mas tumindi ang kagustuhan kung mabawi ka. Paano ka naman makakasigurado na mababawi mo pa ako? Malamig niyang tanong. That's okay. Handa naman ako maghintay. Kahit pagsimula pa ako sa panliligaw, gagawin ko. Natawa siya na mapakla. Sandro, naririnig mo ba sarili mo? Sa tingin mo ba tatanggapin pa rin kita matapos mo sabihin noon sa akin
Hindi magbabagong isip mo? Nakaraan na yun, Winter. Hindi ba pwedeng magbagong pananaw ko sa buhay matapos mo akong iwan? At matapos ko ma-realize kung anong ikakasaya ko? Bumilis ang tibok ng puso niya sa narinig. Lalo pa yung nagwala ng humakbang palapit sa kanya si Sandro. Hey! Ramdam niya agad ang init sa magkabila niyang pisngi nang sinapon nito mga yon. Napatingala pa siya dahil sa tangkad nito. Nang unti-unting lumapit ang mukha nito sa kanya ay napatras siya. Sandro! Thank you. Binigyan mo ako ng regalong walang makakapagbigay kundi ikaw lang, Winter. Namanid ang batok niya nang humalik ito sa pisngi niya. I missed you. Mommy, we're here na po! Mabilis niyang naitulak sa dibdib ang binata. Sinaman pa niya ito ng tingin bago niya binigyan ng atensyon ng kanyang mga anak. Ang dalawa niyang staff na parehong napatakip sa bibig ay agad ding pumasok sa loob. Ibinaba ni Laura sa center table ang dalang paper bag at nagmamadaling pumasok sa staff room. Mommy, kain na po kayo ng ice cream ni Doc. Uwi ka ni Andre. Hinawakan siya nito sa kamay. It's okay, anak. Mamaya na lang. May gagawin pa ako. Tanggi niya. Ngunit hinawakan siya ni Zafira sa kabilang kamay. Mommy, tara na po! Wala na sana siyang choice kundi hindi lang niya nakita ang regular client nila. Kaya nakatanggi siya sa mga bubwit niya. Later po. Sinalubong na niyang kliyente kahit nakangusong nakatingin sa kanyang kambal. Ngumiti na lang siya. Gusto ni Sandro na dahan-dahanin ang lahat. Kahit hindi pa siya makilala ng mga anak niya bilang ama. Alam niyang hindi magandang bigla ang paglapit o pag-claim sa kung ano ang nawala. Kailangan muna niyang unti-unting patunayan ang sarili. Hindi sa salita, kundi sa mga kilos na hindi ipipilit. Hindi mananakot at hindi magmamadali. Mas mahalaga sa kanya ngayon ang tiwala ni Winter. Paborito mo ba itong ice cream, Zafira? Malambing niyang tanong sa anak na babae. Nakaupo ito sa tabi niya at ganoon din ang kuya nito. Yes po, same po kami ni Kuya. Ikaw po, Doc, ano po paborito mo? Inosente nitong tanong. Ice cream, paborito ko na yun ngayon. Nakangiti niyang sambit. Kinuha niyang panyo niya at maingat na pinunasan ng gilid ng labi nito. Bakit po paborito mo na ngayon, Doc? Dati po hindi. Tanong naman ni Andre. Marahan siyang tumango at matama na tinitigan ng mga anak niya. Hindi na niya maitago pang emosyon. Ramdam na ramdam niya ang saya sa puso niya. Iyon pala talaga yun. Iyong pamilyang gustong-gusto ni Winter noon, subalit hindi niya mapagbigyan. Kakaiba pala talaga ang saya. Parang panalo siya sa kung anumang laban na hindi pa niya natatapos. Yes. Tugon niya at sunod niyang pinunasan ang labi ni Andre. Ngumiti ito sa kanya. Doc, friends po ba kayo ni Mommy? Something more than a friend, Andre. More than, what do you mean po? I have a special bond with your mama. Wow, love mo po ang mommy namin, Doc. Nanlalaki ang mga matang tanong ni Zafira. Mahina siyang natawa. Love. Sambit niya. Napatingin siya kay Winter na kalalabas lang mula sa examination room. Napahawak pa siya sa dibdib niya. Pumipintig na mabilis ang puso niya. Ano po ulit, Doc? Love mong mommy namin? Kinalabit pa siya ni Zafira. Nakangiting binalingan niyang kambal. It's for you to find out, my love. Anya at saka pinisilang malusog nitong pisngi. Tumulis ang mapula nitong labi. Si Doc madaya talaga, di ba po, Kuya? Ewan, Zep. Pagkikibit balikat ng kakambal nito. Mommy, Cam, kumain na po ng ice cream kayo dito ka sa tabi ni Doc ko. Alam niyang umiiwas lang ang dalaga. Halata naman sa mga mata nito. Kaya ayaw niya itong madaliin. Kung kaya naman nilang dahan-dahanin ng lahat. Later baby, may work pa si mommy. May lambing na tanggi nito. Hindi nagpatinag ang kanilang munting prinsesa. Bumaba ito mula sa couch at hinawakan sa kamay ang ina. Mommy, pagkain po ito, bawal po tumanggi sa grasya. Pamimilit ito. Napangiti si Winter
At hindi na naman niya napigilang mamangha sa ganda ng ngiti nito. Bagay na hinahanap-hanap niya sa mga nakalipas sa taon. Grasya? Galing sa pera kong pambili niyan, anak. Paanong grasya? Ako po yun nagaya, Mami. Grasya pa rin po yun. Pagdadahilan ng bubwi. Wala na nga itong nagawa ng hilahin na ni Zafira. Umupo ito sa tapat nila. Ay, walang spoon si Mami. Akin ang gamit mo, anak. No, Mami. Ginagamit ko pa po ito eh. Me too, Mami. Singit naman ni Andre na tuloy-tuloy ang subo ng ice cream. Okay lang, hindi. Hindi pa nito natapos ang sasabihin na magsalita ulit si Zafira. Ma'am, share po kayo ni Doc? What? Namimilog ang mga matang tanong nito at saka napatingin sa kanya. I don't mind if we share this. Don't worry, my saliva is clean. Kalmadong sabi niya. Excuse me? Sigaw nito kaya napahalakak siya. Humagikik din ang kambal. Napahilot sa sentidos sa Winter dahil malapit lang ang upuan nito sa kanila ay nagawa nitong tadyakan ng binti niya. Napangiwi siya at pasimpleng hinaplos ang binti. Mami, ano po yun? Bakit po sinipa si Doc? Inosenteng tanong ni Andre, nakakunot ang noon nito. May nakita lang akong daga sa What, Mami? Daga po? Where is it? Hulihin natin, Kuya. Agad itong bumaba mula sa couch at sumilip sa ilalim ng center table. Yuck, Zep! Bakit natin huhulihin yun? Gagawin po nating pet, Kuya. Ang cute pong alagaan nun. Right, Mami? Natawa ang mami nito. Palipat-lipat tuloy ang tingin ni Zandro sa mag-iina niya. Akala niya'y takot sa dagang anak nilang babae dahil sa reaksyon nito kanina. Ngunit gusto pa pala nitong hulihin at alagaan. Doc, hanapin po natin. Sabi nito, tuwan-tuwa pa. Ayoko, nakakadiri ang mga daga. Umiling pa siya, kaya ang cute na mukha nito ay napasimangot. Zep, baby, ilan dagang tinutukoy mong inaalagaan? Tumayo ka na riyan, bibilihan na lang kita ng pet na gusto mo. Ani Winter, tinulungan na niya makatayo si Zafira na ngayon ay kumikislap na mga mata. Really po, Mami? Bibilhan mo ako ng pet? Pinagdikit pa nito ang mga hintuturo. Yes, baby. Wow! Gusto ko po ng snake, Mami! No! Sabay na sigaw nila ni Andre. Nagkatinginan sila ng anak niyang lalaki. Kadiri po ng snake, no? Nanginig pang balikat ito. Natatawang inabot niya ang ulo ni Andre. Yes, at hindi yun safe. Snake ang gusto mo, Zep? Tanong ni Winter. Pinalakihan niya ito ng mga mata. Don't you dare, Winter! As if naman bibili ako nun. At isa pa, walang nabibiling ganun sa Pilipinas. Hindi lahat legal, and I can't even imagine na nakikipaglaro sa asangan ako, no? Over my dead body, Zandro. Tumango siya dahil sang-ayon siya sa sinabi nito. Ang bad yun naman po sa akin, Mami. Nagtatampong sabi ni Zafira. Kumain na lang ulit ito ng ice cream. Keeping a snake isn't a good idea, Zep. Hindi ka ba natatakot sa kanila o kaya naman nandidiri? Tanong niya at saka hinaplos ang pisngi nito. Hindi po. Sabay iling nito. Huminga siya ng malalim at tumingin sa mami nito. Magiging wildlife biologist yata siya, Winter. Nakangiwing sambit niya. Napapisil ito sa matangos sa ilong. Ano pa nga ba? Nanatili pa si Zandro sa klinik ni Winter. Wala siyang ibang ginawa kundi ang makipagkwentuhan at makipaglaro sa mga anak niya. Nang hapon na ay kailangan na niyang magpaalam. Winter, can I borrow your phone? Para saan? Akin na. Inilahad pa niyang kamay. Kahit naguguluhan ito ay ibinigay pa rin sa kanyang cellphone ito. I'm still using my old number. Just call or text me if you need anything. I will be back tomorrow. Ikaw bahala, Sandro. Hindi ako nanghihingi ng second chance, Winter. Patutunayan ko muna ang sarili ko sa inyo. Bahala ka. Nang humakbang siya palapit dito, ay mabilis itong inekis ang magkabilang braso sa mukha nito. Natawa siya sa reaksyon ng dalaga. Chill, hindi kita halikan ng witness sa mga anak natin. Ininguso pa niyang kambal na sumisilip sa bahagyang nakabukas sa pinto. Umalis ka na lang kung wala ka ng kailangan, Zandro. Masaya ako makita ka ulit, Winter.
This time, patutunayan ko na sa'yo na handa ko nang ibigay ang pinapangarap mo nun. Kasi yun na rin ang pangarap ko ngayon. Mahabang sambit niya. Napakagat ito sa labi na parang pinipigilan ng ngumiti. Kalaunan ay hindi na rin ito iyon napigilan pa. Ang corny mo, Zandro. Bye po, Dok. Balik ka po bukas, ha? Yap, kiddos. Hindi pwedeng hindi ako babalik. Kinawayan pa niya mga ito bago siya umalis. Pagpasok ni Zandro sa hotel room, sinara niya ang pinto. Inilapag sa kamang keycard at wallet niya. Huminga siya ng malalim bago dinayal ang numero ng mami niya. Ilang ring bago siya nito sinagot. Zandro anak, hon, come here. Nasa kabilang linyang anak natin. Uwi ka ng kanyang ina sa kabilang linya. Zandro, kumusta son? Tanong ng daddy niya. Dad, mama. Simula niya. I found Winder. Are you sure, son? Yes, mom, I saw her. And I talked to her. Isa pang katahimikan, bago muling nagsalitang kanyang ina. And how is she? She has twins. Diretsong sagot niya. May sarili na siyang pamilya? My God, you're too late, son. Ramdam niyang nalungkot ang boses ng mami niya. Dear, ours, mama. Twins? Ulit ang ama niya. Opo, we're okay. She didn't shut me out. We've talked. She allowed me to be around the children. Allowed? Paano naging sitwasyon niyo? Tanong ng mami niya. May bahagyang pag-alala. Napabuntong hininga siya. It's not simple, but she's not against me. We just want time. No rush, no pressure. I can't be there, but I have to do it properly, Mami. Tahimik ang kabilang linya, saka nagsalita ang daddy niya. So, what are you going to do? I'm going to stay. Kailangan ko munang makuha ang loob niya. Lumambot ang bahagya ang boses ng kanyang ina. Just don't lose yourself in the process, Zandro. Mom, this is where I'm supposed to be. Hindi po ako masasaktan. Mahal ko po si Winter. At mas mamahalin ko siya dahil siya yung ina ng mga anak ko. Then, be responsible. Don't waste this chance, son. Wika naman ang daddy niya. Nasa boses na nito na tila proud na agad sa kanya. I won't, Dad. Pagkatapos ng usapan nila, ay ibinaba na niya ang tawag. Sandali siyang nanatiling nakatayo. Tahimik bago tumingin sa bintana ng hotel. A real commitment is never a loss. It becomes meaningful when you know it brings peace to the people you choose to stay for. Sambit niya sa kawalan, saka napatingin sa screen ng cellphone niya kung saan wallpaper niya agad ang litrato ng mga anak niya. Kadarating lang ni na Winter sa bahay na makita niyang nasa sala mga magulang niya. Lola, Lolo, we're here na po! Sa lubong ng kambal sa lolo at lola ng mga ito, lumapit ang mga ito upang magmano. Nagbehave ba kayong dalawa? Malambing na tanong ng Mami Verzosa niya. Oo naman po. Behave po kami ni Kuya. Lalo na po ako, Lola. Tila proud na sabi pa ng anak niyang babae. Anong behave, Sep? Gusto mo pang manguli ng daga dahil gusto mong alagaan yun. Naiiling na sambit ng kakambal nito. Kuya, wag mo akong ibuli. Ay, Lolo, Lola, may friend na doktor po pala si Mommy. Si Doc Zandro po. Napatingin pareho sa kanya mga magulang, halata sa mukhang pagkalito. Andre, Zep, sa kwarto muna kayo. Wait niyo si Mami, okay? Marahan niyang pakiusap sa dalawa niyang bubuit. Okay po. Sabay na sagot ang dalawa bago umakyat, bit-bit ang mga laruan. Nang maiwan sila sa sala, inilapag ni Winter ang bag niya at naupo. Hindi siya agad nagsalita. Nakatingin lang siya sa sahig, halatang nag-aalangan. Winter? Mahinang tawag ng mami niya. Huminga siya ng malalim bago tumingin sa mami at daddy niya. Mama, daddy, saglit siyang tumigil. Bigla siyang nagpakita. Pumunta po siya sa klinik kanina. After 5 years? Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang amang si John Vic. Tumango siya. Opo, hindi ko alam kung hinanap niya talaga ako pero parang ganun nga po yata. Tahimik ang mami niya, hinihintay ang susunod niyang sasabihin.
Ano sinabi niya? Lalo na sa mga bata. Tanong ng daddy niya. Nag-usap po kami. Wala naman po ako masyadong sinabi pero sabi niya, dahan-dahanin na muna namin ang lahat. Wala pong pilitan. Paliwanag niya. Nagbigay ka ba ng second chance, anak? Bahagya siyang napailing. Hindi pa po. Pero gusto niyang patunayan ng sarili niya. Hindi ko po siya pinigilan pero hindi ibig sabihin na okay ng lahat. Hinahayaan ko po siya. Lalo na para sa mga bata. Kailangan niyang akuin yung responsibilidad niya. Huminga ng malalim ang mami niya bago tumango. Basta, dahan-dahan lang anak. At siguraduhin mong hindi ka masasaktan ulit. Singit pa ng kanyang ama. Okay lang ba sa'yo anak? Bakit parang nangangamba ka? Gusto ko pong subukan, pero sa ngayon, wala pa po akong tiwala kay Zandro. Ayoko pong gamitin niya mga anak namin para mabuong pamilya namin. Mahirap magtiwala ulit sa taong nanakit sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na wala ka ng kakayahang magmahal. Natuto ka lang maging maingat anak. Kaya ayos lang yan. Pag-aalo pa ng daddy niya. Salamat po. Pupuntahan ko na po mga bata. Baka kung ano pang gawin ng dalawang yun. Paalam niya. Kinuha niya mga gamit at pagkuway nagtungo sa kanilang kwarto. Pagbukas niya ng pinto ay tumunog ang cellphone niya. Nang tignan niya yon, ay pangalan ni Zandro ang bumungad. Ito mismo ang nag-save ng contact nito sa phone niya. Hello? Sagot niya sa kabilang linya. Hi, nakauwi na ba kayo ng mga bata? Yes, nasa bahay na kami. Bakit ka napatawag? Di mo ba itatanong kung nasa ako, Winter? Umuwi ka na kanina kaya bakit itatanong ko pa yon? Bahagya pang tumas ang kilay niya. Nasa hotel ako. Maaga akong pupunta sa clinic mo bukas. Kung busy ka, pwede ko namang ipasyal sa labas sa mga anak natin. Ikaw ang bahala, Zandro. Kibit balikat at sabi niya at saka hinanap ang kambal. Palaging ganyan ang sagot mo, Winter. Naabutan niyang naglalaro ang mga anak niya, nakaupo pareho sa sahig. Nandiyan na si Mami, Kuya, oh. Sino pong kausap mo, Mami? Kunot noon tanong ni Andre. Si Dr. Zandro. Hili po, pwede ko po ba siya makausap, Mami? Nagmamadali itong lumapit sa kanya na ikinailing na lamang niya. Malapit na nga agad ang loob ng mag-aama. Ako rin po, Mami. Whatever. Anas niya at narinig niya mahinang tawa ni Zandro sa kabilang linya. Mukhang masaya ka dyan Imbis na ako agad ang mga anak natin, Winter. What if, puntahan ko na lang kayo ngayon sa bahay niyo. Tumigil ka, Sandro. Ibinigay na lang niya ang cellphone sa mga anak niya. Pinagbigyan niya mga ito na makausap ang ama. Nang matapos ay isa kanya binihisan ng kambal. Mami, ang bait po ni Doc, ano? Anang anak niyang babae nang pababa na sila para kumain ng hapunan. Ano naman ngayon kung mabait siya anak? Usisa niya. Pogi niya rin po, ano, Mami? Paano po kayo naging friends ni Doc? Ano ba yan anak? Interesado ka na bigla Anya, humagikik naman ito. Makulit po talaga yan si Zep, Mami. Tinawanan niyang anak. Parang nakikita niya rin ang daddy nito. Pagtapak nila sa huling baitang ng hagdan, ay narinig nila pareho ang boses si Zandro. Hi, good evening. Doc! Zandro, paano mo nalaman ang bahay namin? And wait, bakit nasa loob ka na? At talagang nagkakapi ka pa? Wow, feel at home ka pa Sunod-sunod niyang tanong sa binata. Nakasuot ito ng itim na V-neck t-shirt at puting pantalon. May hawak pang tasa ng kape. Pinapasok ako ng daddy mo at yung mami mo nagtimpla ng kape ko. Hi Zafira, Andre, may pasalubong si Doc. Bait-bait talaga ni Doc. Ngumiwi siya na may pahabol na tili si Zafira bago ito yumakap sa binti ng ama. Bahagyang inilayo ni Zandro ang kape upang hindi matapunan ng bubwit. Gamit ang isang kamay ay binuhat itong kanilang anak. Wow, ano po lahat ng ito, Doc? Namamanghan tanong naman ni Andre. Maraming paper bags ang nakalagay sa center table, mayroon pang nakabox. Mga laruan at damit. Tugon nito. Halos umawang ang labi ni Winter. Ini-spoil na agad ni Zandro ang mga bata sa dami ng pasalubong nito. Thank you po, Doc. May bago na naman akong dal. Ibinaba nito si Zafira. Kinuha ang bulaklak sa ibabaw ng couch at nakangiti siyang nilapitan. Ano yan? Kunot nung tanong niya.
Isn't it obvious, Winter? Binibigyan kita ng bulaklak. Sarkastikon saan ito. Ang ibig ko sabihin, para saan yan? Bakit mo ako binibigyan yan? I told you na babawi ako sa'yo, di ba? Nandito ako para umakyat ng ligaw. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ng mukha niya. Kunwaring napipilitan siyang tanggapin ang bulaklak. Kumibot-kibot pa ang labi niya. Salamat. Mahina niyang usal. Inilapit ito mukha sa kanya, kaya muli siyang napaatras. Hindi ko narinig ang sinabi mo, Winter. Sobrang hina kasi ang boses mo. Napabugay siya ng hangin. Sabi ko salamat at nag-abala ka pa. Mag-aabala talaga ako. Parte ng paliligaw ang pagbibigay ng bulaklak, Winter. Saan mo naman natutunan yan, Aber? Ngayon pa lang ako matututo. May ibinigay pa itong maliit na paper bag. At ano naman yan? Why do you have so many questions, Doc? Hindi niya ito pinansin at tinignan na lang ang laman ng paper bag. Jewelry bags? Napasinghap siya na makita ang isang infinity necklace. Zandro. Isusot mo yan kung binigyan mo talaga ako ng second chance, Winter. Basta take your time. Maghihintay pa rin ako. Ngumiti pa ito sa kanya, dahilan para tumambol na naman na malakas ang dibdib niya. Malayong malayo na ito sa Zandro na dati ang nakilala. Mabait at gentleman naman talaga ito noon pa man. Hindi nga lamang katulad ngayon na nag-e-effort na sa kanya. Ang dami mong pinagbago, Zandro. Marami ako na-realize na pinili mong tapusin ang meron sa atin noon, Winter. Isa na ron na hindi ko pala kayang mawala ka sa buhay ko. Para manatili ka sa tabi ko, kailangan kong baguhin ang pananaw ko sa buhay. Unti-unting sumilay ang matamis niyang ngiti sa labi. Zandro, I know you can do it. I've always believed in you. You were just afraid. Inabot nitong pisngi niya at may sasabihin pa yata ng may peking tumikim. Kapwa silang napalingon sa mga magulang niya. Mga anak, Winter, Dr. Zandro, tara na sa dining room, handa ng hapunan. Pahayag ng mami niya. Nakataas ang sulok ng mga labi nito na tila natuwa sa nakitang eksena nila kanina. Sige po, mami. Nahihiyang tugon niya. Tara na, Zandro. Zapiran, Andre, kakain ng mga anak. Okay po, Mami. Chorus ng kambal. Binitbit ni Zapira ang bagong dal nito at kumuha rin ng laruan bago sumama sa lolo't lola. Inilapag niya sa couch ang bulaklak at ang maliit na paper bag. Sabay na silang naglakad ni Sandro at naramdaman pa niya ang kamay nito sa baywang niya. Zandro, tanggalin mo yung kamay mo. What? Wala naman akong ginagawa. Huwag mong ilingkis ang kamay mo sa akin. Tinulak pa niya ito, ngunit dumikit lang sa kanya. Ang kulit mo! Sigaw niya at nagmamadali na siyang naglakad. Hindi naman ito magawang habulin siya dahil sa dala nitong tasa ng kape. Hey, wait up! Inirapan niya lang ito. Maraming nakahandang pagkain sa hapat, mainit na ulam, sariwang gulay, at mga putahe na halatang pinagandaan. Magandang pagkakaayos sa mga plato at kubyertos. Dok, sige lang, kumain ka. Pukaw ni Tito John Vic sa kanyang atensyon. Opo, Tito, salamat po. Katabi niyang kumain si Andre kaya inaasikaso niya ito. Sumulyap siya kay Winter. Ang anak nilang babae ang inaasikaso nito. Nakikita niya kung gaano ito kabuting ina sa mga anak niya. Kaya napakaswerte nila. Kung hindi lang siya nabulag sa sariling paniniwala, ay baka wala siyang nasayang na panahon. Dok, kain ka na po. Lalamig po yung pagkain mo. Sige ka po. Usal ni Andre. Inilapit pa nito ang kanyang plato. Nakangiting ginulo niya ang buhok ng kanyang anak. Thank you. Ikaw din. Magpakabusog ka. Anya at saka nilagyan ng gulay ang plato ni Andre. Matapos ang hapunan ay dumiretso sila sa kwarto na mag-iinan niya. Siyang nagdala ng mga pasalubong niya. Saglit siyang nagpahinga sa hotel at lumabas din para bumili ng mga regalo. Hindi naman siya nahirapang hanapin ang bahay ng mga magulang ni Winter. Dok, thank you po sa mga gift ha. Ang dami ko na pong toys ulit. Masayang usal ni Zapira. Isa-isa nitong inaayos sa mga stuffed toy na halos hindi na magkasya sa kama. Welcome, baby. Magsabi lang kayo kay Doc kung may gusto pa kayong ipabili, ha?
Anya, napatango-tango ang kambal. Tumingin naman siya kay Winter. Busy ito sa paglalagay ng bulaklak sa flower vase. Parang may kumislot sa dibdib niya. Dati hindi niya talaga ito binibigyan ng bulaklak. Pero ngayon, sisiguraduhin niya na mabibigyan niya ito araw-araw. Umuwi ka na pagkatapos, Zandro. Gagabihin ka lalo. Wika nito. Gabi naman na po, Mami. Singit ni Andre. Alam ko naman, anak, baka mahirapan siya maghanap ng sasakyan niya. Magre-rent ako bukas. Kids, gusto niyo ba sumama kay Doc? Tanong niya sa dalawang bubuit. Bakit po? Saan ka po pupunta, Dok? Inosenteng tanong ni Zafira. Akap-akap nitong isang manika. Mamamasyal tayo. Kakain sa labas. Bibili ulit ng bagong laruan. Game? Inilahad pa niya ang kamay. Saglit na natigilan na magkapatid at tumingin sa ina. Sumulyap ulit siya kay Winter kahit may permiso na siya mula dito. Mami, pwede po ba kaming sumama kay Dok bukas? Pakiusap ni Andre. Opo, Mami. Mamasyal daw po kami. Pwede po kaya? Segunda naman ni Zafira. Walang problema sa akin. Basta Zandro, huwag mo masyadong i-spoil ang mga yan. Babalik ka sa Maynila na wala na naman ang wallet mo. Wika nito. Hindi ko sasayangin ang oras ko sa pagtatrabaho kung wala akong pera, Winter. Kahit ngayon ay mabibigyan pa kita ng milyon. Yabang mo, Sandro. May pera naman ako, no? Umirap ito sa kanya. So, yes na po yun, Mami? Pangungulit ni Zafira. Yes, baby. Yay! Patakbong lumapit sa paper bag ang anak niyang babae at pumili ng mga damit na isusuot. Dok, saan po dito mas maganda? Kahit ano dyan, maganda at bagay naman sa'yo, Zafira. Pero Dok, what color po mas bet mo? Pink? Hindi ka po sure dyan, ah. Napahalakak siya sa tinura ng anak. Kahit anong kulay naman ay maganda, pero mas bagay sa yung pink, baby. Okay po, pink na. Ganoong klaseng buhay talaga ang gusto ni Winter. At ngayon ay hindi na siya magdadalawang isip na ibigay yon dito. How about you, Winter? Hindi ba po ng schedule mo bukas? Usisa niya rito. Gusto niya rin itong makasamang mamasyal. Kailangan pa bang sumama ako? Turo nito sa sarili. Inaaya kita kung hindi ka busy, pero kung ayaw mo sumama, okay lang naman, Winter. May regular check-up bukas sa mga pasyente ko. It's okay. Kaso nga pala, Winter, first time ko dito sa Cebu. Hindi kaya maligo kami ng mga bata? Saglit itong napatitig sa mukha niya. Ayaw naman niya itong i-pressure na sumama sa kanila. Ngunit gusto niya talaga itong kasama. Sama ka na po, Mami, para 4 po tayo. Sigaw ni Zafira at napatango-tango naman ang kuya nito. Titignan ko kung kaya kong pakiusapan yung mga kliyente ko. Wika nito. Sapat na yon para umasa siyang makakasama pa rin nila ito. Kilala din niya kasi si Winter. Kapag sinabi nitong titignan nito ay magagawa talaga nito. Sabihin mo na lang kung saang hotel ka. Kami na yung pupunta sa'yo kasi wala ka naman sasakyan. Thanks, Winter. Nakangiting sabi niya, nagkibit balikat ito. Kinabukasan, tapos nang bihisan ni Winter ang mga anak niya. Naaasikaso niya talaga na maayos ang kambal. Kahit na minsan ay nakukulangan siya ng oras dahil kailangan niyang pumasok ng maaga sa klinik. Pero di baling malit sa trabaho, basta naalagaan niya sina Andre at Zafira. Mami, ang ganda mo po. Nagpa-curly hair ka pa. Komento ng munti niyang prinsesa. Totoong nagpakulit siya ng buhok, pero sa dulo lang yun. Nag-apply din siya ng make-up. Maganda ka rin, anak ko. Sinapopa niya ang malusog nitong pisngi. Suot nito ang bagong dress na galing sa daddy nito. Ayaw niya sanang ipasuot dito nang hindi pa niya nalalabhan, pero ayaw niyang sumama ang loob ni Zafira. Opo, mana po ko sa mami ko. Proud sabi nito. Ikaw talaga? Binalingan naman niya si Andre, nakadapa ito sa kama, habang hawak-hawak ang cellphone niya. Andre, anak, magugusot yung polo mo. Mabilis naman itong umupo at tumuro ito sa phone niya. Mami, kaya po pala pamilyar sa akin si Doc. Kasi po may picture siya kasama ka. Lagi ko po ito nakikita eh. Patingin po, kuya. Oh my God! Natatarantang sigaw niya. Bago pa yun maibigay sa kakambal,
ay mabilis niyang naagaw ang cellphone niya. Ramdam niya agad ang init sa magkabila niyang pisngi. Inosenteng tumitig sa kanya mga bubwit niya. Mommy, nakita ko po yun ah. Bakit po nagkikiss kayo ni Doc? Nagtatakang tanong ni Zephyra sa kanya. Pinagkrus pa nito ang mga braso sa dibdib. Ang litrato ay kuha isang umaga. Sinadya niyang halikan ito sa labi at kinuhanan niya ng litrato. Kaso nagising ang binata at kinabig siya nito sa batok. Ang dami pong picture niyo. Minsan po nag-hug kayo. Kunot noong sabi naman ni Andre. Kahit naka-aircon ang kwarto nila, pakiramdam niya ay pinagpapawisan pa rin siya. Para siyang nalagay sa hot seat at naging investigador ang mga anak niya. Siguro panahon na para sabihin sa mga ito kung sino si Zandro sa buhay nila. Pasalamat na nga lang talaga siya na hindi ito katulad ng ibang lalaki na ipipilit ang karapatan nito. Umupo siya sa kama sa tabi ni Zephyra. Hinila niya rin palapit sa kanila si Andre hanggang sa napapagitnaan na siya ng kambal. Alam kong hindi naman kayo nagtatanong at siguro dahil bata pa kayo kaya hindi niyo iisipin yun. Mahinahon niyang paliwanag. Gusto niyo bang makilala ang daddy niyo? May daddy po kami ni Kuya, Mommy. Gulat at tanong ni Zephyra. Iniisip mo ba na wala kayong daddy ng kuya mo? Tanong niya. Pareho niyang niyakap ang mga ito. Opo, kasi po hindi naman natin siya kasama. Si Andre naman ang sumagot. Hindi ko alam kung paano ko rin ipapaliwanag sa inyo. Pero gusto kong ipakilala kayo sa daddy niyo. Malambing na sabi niya. Sino pong daddy namin, Mommy? At natanong ni Zephyra. Well, nakilala niyo na si daddy. Really po? Sino po siya, Mommy? Yung bumili ng mga regalo para sa inyo. Siya ang daddy niyo. Si Doc po? Chorus na mga ito. Tinanguan niyang kambal. Wow, kaya naman pala super bait niya, Mommy. Daddy po pala namin siya. Yes, siya talagang daddy niyo. Si Dr. Zandro Elbajo. Tumatangong sambit niya. Wow po! Sorry kung hindi agad sinabi ni Mami ha. Ayoko rin kasing biglayin kayo eh. It's okay po, Mommy. Gusto ko na po makita si Daddy. Sabi pa ni Zephyra. Hinalikan niya ito sa noo at sunod ang anak niyang lalaki. Mabait si Daddy. Mapagbigay din siya. Masyado ng seryoso sa buhay. Dati ayaw niya ng commitment kasi takot siya. Pero para sa inyo, handa niyang harapin yung mga yon. Handa siyang buuin ng pamilyang deserve niyo. Malumanay na pahayag niya. Kasama ka sa mga dahilan na yon, Winter. Napalingon siya sa nagsalita. Nang makita nakasandal sa nakabukas sa pinto si Zandro, ay kusang bumilis ang pintig ng puso niya. May hawak-hawak na naman itong bulaklak. Kumindat pa nga sa kanya. Daddy! Lumuhod ito. Ibinabari ng bulaklak at sinalubong ang mga batang lumambitin agad sa leg nito. Ikaw po palang daddy namin. Ang saya po naman. May daddy pala kami ni Kuya. Of course, may mami kayo kaya dapat may daddy rin kayo. Parehong binuhat ni Zandro ang kambal. Hindi pa tapag-usapan yan natin kami yung pupunta sa'yo. Tanong niya, pinagtasan pa niya ito ng kilay. Pinairam ako ni daddy ng sasakyan kagabi at gusto ko na ako yung susundo sa inyo. Giit nito. Baba na kayo, Andre Zephyra. Alis na tayo. Anya. Sumunod naman si Zandro. Bago humiwalay ang mga bata, ay humalik pa sa pisngi nito. Kitang-kita ni Winter kung gaano kasaya ang lalaki. Namumula na mga mata nito. So, love, kinikip mo pa ang mga litrato natin? Pang-asar nito. Umikot lang ang mga mata niya at hinila na ito palabas. Sa Animal Park sila pumunta dahil request yun ng bunso nila. Nakarating sila sa reptile section na kinakatakutan niya. Mommy, look Daddy, I want to try po. Sabay turo ni Zephyra sa isang dilaw na ahas. Hindi niya alam kung ano ang tawag doon. Anong susubukan? Wala kang susubukan dyan, Zep. Tanggi niya at umiling. Inalayo pa niya ito.
Gusto ko po magpa-picture. Isabit po siya dito sa leg ko, Mommy. What do you think po? No! Mariin yan sigaw. It's an unvenomous snake, so it's safe to handle under supervision, Winter. Professional naman ng mga caretaker. No! Ang lit-lit pa ng anak mo, paano kung maipit ang leeg niyan ha? Natawa ito, hinagot ang likod niya. Humingi pa ito ng paumanhin sa caretaker. Don't ever try, Zep. Ayaw ni Mommy. Umiiling na sambit naman ni Andre. Sayang naman. Sipa naman sila, lalo na po yung yellow Burmese python. Tuko, maganda rin po yung boa constrictor, ball python, and corn snake. Oh, ganda. Napangiwi na lang siya. Makikita talaga sa mga mata nito ang excitement habang isa-isang tinuturo ang mga yon. Memorize pa niya, Winter. Natatawang sambit ni Sandro kaya siniko niya ito. Huwag kang tumawa dyan, hindi naman nakakatuwa. Okay, fine. Next, saan tayo sa pira? Si Kuya naman po, Daddy. Sa huli, ang anak nilang lalaki ang nasusunod kung saan sila mamamasyal. Kumain din sila pagkatapos mapagod sa palakad-lakad. At yun talaga ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon sila ng family bonding. Makalipas ang ilang buwan, patuloy pa rin sa panliligaw si Sandro sa kanya. Pabalik-balik ito mula sa Maynila at alam niyang medyo hassle yun para dito. Ngunit para sa kanila ay wala itong pakialam kahit ilang beses pang bumiyahe mula sa Maynila patungo sa Cebu. Isa pa, nagpapahati dito sa private pilot ng kanilang pamilya. Napatunayan na rin ito ang sarili. Magseseryoso na sa pamilyang gusto nitong buuin, kaya tinuldukan na niya ang panliligaw nito. Where's Ma'am Damian? Kala ko ba nakarating na sila dito? Tanong ni Sandro sa pinsan nito. Nasa Hacienda El Bajo sila. Naroon din ang mga pinsan nito. Ang kambal nila ay nakikipaglaro na sa mga pinsan na halos magkakaedad lang. Sina Dr. Damian, Alamid at Eros ang tatlo nitong pinsan. Sina Damian at Alamid ay may sarili ng pamilya. Tanging si Eros na lang ang wala pang asawa at anak. Wala naman si Alamid dahil sundalo ito. Ang asawa at anak lang nito ang nasa asyenda. May binili lang sila sa labas. Hintay mo na lang, pinsan. Tugon ni Damian. Hindi naman siya nakaramdam ng hiya. Kahit mukhang suplado mga pinsan nito ay panatag ang loob niya. Nakatitig siya kay Eros nang may tumapik sa pisngin niya. Si Sandro ang nalingunan niya. Bakit? Tanong niya. Gagapuan ka sa pinsan ko, no? Sukat doon ay natawa si Dr. Damian. Huwag ka na magtanong, Sandro. Halata naman. Tumingin sa kanya si Eros na nagkibit-balikat lang. Kuya, kailan ka ba magsasettle down? Tanong ni Sandro. Bauna ka muna, Sandro. Baliw walang sagot ito at tumutok lang sa hawak nitong cellphone. Mukha siyang asarin. Sabi niya sabay kurot sa tagiliran nito. Hindi naman nagtagal ay dumating nang hinihintay nila. Pero nagtataka siyang napatitig sa kasama ng mami nito. Para kasing kamukha ng daddy nito. Sa pagkakakala niya ay matagal nang hiwalay ang mga magulang ni Sandro. Ma'am, Dad, si Winter po, may girlfriend. Nalaki ang mga mata niya sa narinig. Dad? Bulong niya. Tumungo naman ito. They get back together a long time ago. But they only told me 5 years ago. Ha? Mas lalo siya nagulat. They both realized what they had lost, Winter. Katulad ko. Hello, Iha. Glad to finally meet you. Malambing na sabi ng ina nito. Hi po, tita. Same here po. Nakipagbeso-beso rin siya dito. At sunod na nagmano siya sa ama nito. May ganoon pala. Matagal nagkahiwalay pero posibleng magkakabalikan pa. Parang sila ni Sandro. Welcome to our family, Iha. Thank you po, tito. Nasaan ang aming mga apo? Tanong nito. Andre, Zabira, nandito ng grandparents nyo. Tawag ni Sandro sa mga anak nila. Ang mga magulang na nito ang lumapit sa mga apo. Siya naman ay tumingin sa nobyo. Sumunod na dumating ay ang abuelo nitong si Lolo Ben at buong pamilya na nito ang nakilala nila. Buong araw, nakipaglaro ang kambal sa mga pinsan, kaya nagkaroon silang dalawa ng quality time. Kaya ba nagbagong isip mo kasi nagkabalikan ang mami at daddy mo? May kuryosidad niyang tanong.
Hinahawi nito ang buhok niya na sinasayaw ng hangin. Nope. Nang iwan mo ko, naisip ko na mag-focus muna ako sa career ko. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Kailangan ko ng time management. Para kung magkita ulit tayo, may bibigay ko sa'yo yung buong atensyon. Siguro, hindi dapat ako naghintay na matagal. Nakilala ko sana agad ang mga anak natin. Mahabang saad nito. For me, this is the right time, Zandro. We're both ready, unlike before. Ako naman talagang hindi handa nun. Hinalikan nito likod ang palad niya. Hinawakan pang kwintas na ibinigay sa kanya. Nagalit talaga ako noon nang malaman ko matagal nang nagkabalikat ang mga magulang ko. Hindi nila sinabi sa akin kasi nahihiya raw sila. Masaya ako para sa kanila. Halatang mahal naman nilang isa't isa eh. Yeah. Ikaw ba? Masaya ka ba para sa kanila? Yes. Para sila mga bata noon nang magpaliwanag sa akin. Wala lang time noon si Dada kaya si Mami yung nakipag-iwalay sa kanya. At yun yung iiwasan kong mangyari. Okay. At gusto na rin kitang pakasalan, Winter. Huy, agad-agad? Sigurado ka ba dyan? Yup, siguradong-sigurado na ako. Huy, Sandro! Bulalas niya. Bigla na lang kasi itong lumuhod at nahulaan na niya agad ang gagawin nito. Sandro, nagmamadali ka yata eh. Nope. Let me spend the rest of my life making up to you and our children. Marry me, Winter. Ipinakita nito agad ang singsi. Para siyang nananaginip dahil heto na nga, inaalok na siya nito ng kasal na dati pa niyang pinapangarap. Yes, let's get married. Nakangiting sunod nito ang sing-sing sa kamay niya. I love you, Winter. Mahal din kita, Sandro. Napapikit siya nang halikan siya nito sa noo. Tumitig sila sa isa't isa bago nagtagpo ang mga labi nila. Nagkikis na naman po sila, kuya. Narinig nilang sigaw ni Zafira. Come, dun muna tayo, Zep. Kapwa silang napahiwalay sa isa't isa at bumungad sa kanila ang malapad ang ngiti ng kanilang bunso. You really love each other, ha, Mom, Daddy? Malambing na tanong sa kanila ni Zafira. Nang maglahad ng kamay ang daddy nito ay mabilis itong lumapit. Come here, son. Sumunod naman si Andre at yumakap sa kanila. I will treasure our family for the rest of my life. Me too, Sandro. Thank you. Mahaba ang naging preparasyon dahil nais ng kanilang pamilya na maging engrande ang kasal. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, naging maingat at sinadya ang bawat akbang hanggang sa maayos na naisakatuparan ng kanilang pagsasama. Sa mga sumunod na taon, nanatiling buo at masaya ang kanilang pamilya. Ang pangalawang pagkakataon ay hindi para ulitin ang nakaraan, kundi para ayusin ito. Hindi rin kahinaan ang bumalik, lalo na kung natutunan nyo kung paano hindi na muling masira. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!